Ka-curious, panoorin pa natin ang video na ito. At tapos yung mga nakasulat, ayaw pang tanggapin. Mga kaibigan, ayaw pang tanggapin yung mga nakasulat. Gaya na lamang po itong Kaya ito, nakasulat na nga. titirahin na niya rito si Archbishop Socrates Villegas, mga kapatid. Hindi pa nila paniniwalaan. Pakinggan nyo itong isang pare na hindi daw tayo galing sa alabok. Nababasa na nga sa Biblia na ang tao ay galing sa alabok. Pakinggan nyo ito, mga kapatid. Sinabi ng pareng Katoliko. Ang panahon ng Kwaresma ay ipagdiriwang natin kasama si San Vicente Ferrer na ating patron. Ang panahon ng Kwaresma ay pagkakataon upang balikan natin ano talaga ang ating pinagsimulan at saan tayo patungo. Pangkaraniwan nating sinasabi, tayo ay galing sa alabok at babalik tayo sa alabok. Pero parang hindi naman talaga tama iyon. Pero parang hindi naman talaga tama iyon. Sapagkat ang totoo po, hindi tayo galing sa alabok. Hindi tayo galing sa alabok. Hindi tayo galing sa alabok. Tignan mo yan, mga kaibigan. Isang pare, si Padre Sac Villegas. Nababasa na nga sa Biblia, mga kaibigan, doon po sa Genesis chapter 2 verse 7, na ang tao galing sa alabok. Samantalang ito naman, ayaw paniwalaan, hindi daw tayo galing sa alabok. Anong klaseng pagkapari yan, no? Nag-aral ng pagkapari, ang ibig sabihin kasi ng pare o saserdote ay tagapangaral ng salita ng Diyos ng Biblia. Tapos, sabi ng Biblia, ang tao galing sa alabok. Pero ikaw naman pare, hindi mo naman paniniwalaan. Nababasa naman sa Biblia. Kontra-kontra itong mga aral ng Iglesia Katolika, mga kaibigan, no? Kontra-kontra. Hindi daw tayo galing sa alabok. Mali daw po yun. Ang pinapaniwalaan niyang nagtuturo sa kanya ay si sino? Bigyan natin ng linaw yan kasi hindi kasi naunawaan, no? May sinabi si Bishop na tayo ay hindi galing sa alabok. Tayong mga nabubuhay sa panahon ngayon. No? Sabi pa nga niya, madalas natin sinasabi na tayo ay galing sa alabok. Pero, sa totoo lang, hindi naman Tayo ay galing. So, mamaya, sasabihin ni Bishop Villegas kung saan galing. No? Pero, itong tuligsa niya na pari pa naman daw, tapos nagtuturo ng mali daw, no? Kasi ang pari daw, tagapagturo ng salita ng Diyos, alam mo pala kung ano yung definition ng pari. Ba't hindi kayo naniniwala sa mga pari? No, Isel TV? Pero, sige, no? Kasi, right nyo yan na hindi maniwala sa mga pari na tagapangaral ng salita ng Diyos. So, dito na lang ako sa tuligsa mo about sa sinabi ni Bishop Villegas. Tandaan po natin, kanino in-address ni Bishop Villegas ang kanyang pananalita? Sa atin. No? Hindi siya nag-focus sa material na kagamitan na ginamit ng Diyos para magkaroon ng tao. Okay? So, Genesis 2:7, basahin natin at papaunawa ko sa inyo na hindi po mali ang sinabi ni Bishop. Hindi po mali. Genesis 2:7, mga kapatid, ito po ang ating mababasa. Oy, ito pala. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ng kanyang mga butas ng ilong na hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Kung maalala nyo, mga kapatid, no, palagi akong tinuturo dito as by the teaching of the church, pag nagbasa po tayo para maunawaan po natin, lalo-lalo na yan, mga obispo na yan, alam nila yung ginagawa nila. Alam nila. No? So para maunawaan natin yung kanilang mind, bakit nasabi ni Bishop Villegas yun? Dahil, di ba, meron tayong tinatawag na yung apat na basic para maunawaan natin yung Biblia. No? Sinong nagsabi? Kanino ito sinabi? Bakit ito sinabi? At yung time sitting, no? Kung yung tradisyon, no, kung bakit yan ay nasabi. Okay? So dito po, siyempre sinabi to ng Diyos para malaman natin kung paano niya ginawa ang tao. Ang tao. Hindi niya sinabi, mga tao. So, specific po ito. No? Nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok. Hindi niya sinabi, nilalang ng Diyos ang mga tao sa alabok. Ibig sabihin, si Adan lang po yan. Ang nilalang galing sa alabok, si Adan lang po. Don't tell me, Isel TV, nung pinanganak ka ng nanay mo, hinulma ka ng Diyos sa alabok?
Wala nang hinulba sa alabok ngayon. Si Adan lang yan. No? According by that time. Kasi wala pang tao. Saan kumuha ng material ang Diyos para magkaroon ng tao? Sa alabok. Doon siya kumuha ng material para magkaroon ng tao, hininga niya sa ilong. After nun, alabok pa rin ba ng Diyos ginawa ang tao? O sino sumunod niyang ginawa? Si Eva. Saan niya ginawa si Eva? O basahin natin. Sa alabok pa ba si Eva? O basahin natin ha. Genesis 2:21, saan kinuha si Eva? Holy Bible. Ayan. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki at siya'y natulog at kinuha ang isa sa kanyang tadyang, no? Kanyang rib. At pinagpahilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae. O bakit hindi sa alabok? Si Eva, bakit sa rib? O SLTV, bakit sa rib? Si Eva, hindi sa alabok. Yung sinabing ginawa ang tao sa alabok, si Adan lang yun. O ngayon, nagkamit na si Adan at si Eva. Nagkaroon sila ng anak. Paano nila ginawa ang kanilang anak? Ang kanilang anak una si Cain. Humulma ba sila ng alabok para magkaroon ng Cain? O basahin natin. Genesis 4:1. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa. At siya'y naglihi at ipinanganak si Cain. At sinabi, nakaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. O question, paano nila nilikha si Cain? Nilikha ba nila si Cain sa pamamagitan ng alabok? SLTV? Basahin natin sa The Living Bible kung paano nila ginawa. Then Adam had sexual intercourse with Eve, his wife. Through sexual intercourse. And she conceived and gave birth to a son, Cain. Ano bang ibig sabihin ng Cain? I have created. Created saan? Sa alabok ba? Hindi. By sexual intercourse. By sexual intercourse. SLTV. Ginawa nila ang kanilang unang anak na si Cain by sexual intercourse, hindi sa alabok. O, at sabi pa dito, ano daw? God's help. With God's help. O paano ba ang tulong ng Diyos? Isaiah 44:24. Anong sabi ng Diyos? Sa KJV, thus saith the Lord, the Redeemer, and He that formed thee from the womb. Saan daw hinulman ng Diyos ang tao? Sa tiyan, hindi na sa alabok. Hindi na sa alabok, sa tiyan. Kaya nga sabi ni Bishop Villegas, no, na tayo, kanino tayo, saan tayo nanggaling? According kay Bishop Villegas, o pakinggan natin uli para maunawaan natin. Kasi hindi kasi naunawaan eh. O, pakinggan natin si Bishop Villegas. Tayo ay galing sa pag-ibig ng ating mga magulang. Ano, saan daw? Galing sa pag-ibig, kaya nga sexual intercourse eh. Yun ang punto ni Bishop Villegas. Ano, SLTV, tayong lahat, wala ng taong ngayon na ginagawa pa sa alabok, sa pagmamahalan. Sa pagmamahalan. Mamaya, papatunayan ko sa iyo yan, yung amo mo, si Eli Soriano, sinabi din yan. Sinabi ni Eli Soriano, after Adam and Eve, wala nang sumunod na ginawa tulad ni Edan. O mamaya, paparinig ko sa iyo yan. Gusto ko lang ipaunawa sa mga nanonood ngayon na itong atake niya kay Bishop Villegas, hindi niya naunawaan. Ang pagbabasa kasi ng Biblia, SLTV, according to their time. Nung time na yun, si Adan lang ang ginawa galing sa alabok. O baka naman sabihin mo ngayon, pag namatay ka, saan ka babalik? Sa alabok din. O bakit? Yung bang mga hayop, ginawa ba yun ng Diyos galing sa alabok? Hindi naman Pero pag namatay ang mga hayop, saan babalik? Babalik ba sa lupa? Babalik din O tingnan natin ang hayop kung sa alabok ba sila ginawa ng Diyos. Bago natin pagpatuloy ito si Bishop. O tingnan natin kung paano ginawa ng Diyos ang mga hayop sa alabok ba? O, pakinggan natin ang binasa sa Bible. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalimang araw. So, by the fifth day, ginawa ng Diyos ang ito. At sinabi ng Diyos, bukalan ang lupa ng mga may buhay na kinapal, ayon sa kanya-kanyang uri ng hayop at ng mga kinapal na umuusad, at ng mga ganid sa lupa ayon sa kanya-kanyang uri at nagkagayon. At nilikha ng Diyos ang ganid sa lupa ayon sa kanyang uri, at ang hayop ayon sa kanyang uri, at ang bawat umuusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kanyang uri, at nakita ng Diyos na mabuti. Oh, yun lang. Wala namang kumuha ang Diyos sa alabok, at ang alabok hiningahan niya at naging ibon. Wala namang ganun eh. Nung gumawa siya ng mga hayop, sinabi lang niya, magkaroon. So paano nagkaroon ng mga hayop? By His words. Sinalita lang ng Diyos. Hindi na siya gumamit ng lupa pa. Pero pag namatay ang hayop, bumabalik ba sa alabok? Yes!
So hindi ano ba tawag diyan, yung hindi absoluto na yung mga tao lang ang babalik sa alabok dahil ginawa sila sa alabok. Hindi. Kahit ang mga hayop na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, pag namatay yan, ililibing din sa lupa yan. Yung mga aso, mga pusa, ililibing din sa lupa yan. Hindi naman yan basta itatapon lang. Nagiging abo din yan, nagiging alabok din yan. Kaya mali po mga kapatid, no? Mali po yung hindi nila nauunawaan yung paliwanag ng isang obispo. Bakit nasabi ng obispo yun? Na tayo ay hindi galing sa alabok? Dahil tayo ay galing sa pag-ibig ng ating mga magulang. Yun ang sabi ni Bishop. Pag-ibig. Like ni Cain, paano siya ginawa ni Adan at Eva? Sexual intercourse. Dahil yun ang nais ng Diyos. Magpakarami kayo. Sinabi ba niya magpakarami kayo? Dami namang lupa dyan eh. Di naman ganun eh. Magpakarami kayo at ano? Sexual intercourse, doon nagkakaroon ng tao. Yan ang point ni Bishop. No? Kaya, sino ang nagkakamali sa pag-unawa? Si Bishop ba namin? O ikaw, Istil TV? Ikaw. Kasi masyado kang literalistic mag-isip. Di porket sinabi, ang tao ginawa sa alabok. Pag sinabi bang tao, kasali na tayo agad? Singular nga eh. Ang tao, hindi naman sinabi, ang mga tao. Tao lang ang sinabi. Huwag kang magpasali sa singular, na structure ng sentence. Tao nga lang, tapos sali mo sarili mo. Isabi na nga ng Diyos I formed thee. Saan? Sa womb. Hindi naman sa lupa eh. Si Cain, ano ang ibig sabihin ng Cain? I have created. I am created. So saan ba siya create? Sa alabok? Hindi. Sa pamamagitan ng pagmamahalan ni Adan at Eva. Kaya yun ang ibig sabihin ni Bishop Villegas, Archbishop Villegas, na hindi naman tayo galing sa alabok. Totoo naman talaga. Ikaw, Istil TV, galing ka ba sa alabok nung ginawa ka ng nanay mo? Hindi naman eh. Wala namang galing sa alabok natin dito na ginawa ng ating mga magulang. Lahat tayo nang galing sa pagmamahalan ng ating mga magulang. Yun ang ibig sabihin ni Archbishop Socrates Villegas. No? Tandaan mo, Istil TV, ang tinuligsa mo, obispo. Obispo ang tinuligsa mo. Ano ang sabi ng Bible sa mga obispo? No? Basahin natin to kasi paborito pa naman ninyo to. Paborito to ng amo mo eh. 20:28, anong sabi dito? Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kaniyang sariling dugo. So tagapakain pala ang mga obispo ng aral eh. No? Kasi ang ipapakain yan, hindi naman lugaw eh. Hindi naman fried rice, hindi naman kung anong masarap na pagkain. Anong pagkain yan? Isalita ng Diyos. Obispo ang tinutuligsa mo. Istil TV, sabi mo pa naman, kung ano ang nasusulat yun lang ang paniwalaan. Obispo yung nagsabi na ano daw tayo ay ginawa ng ating mga magulang sa kanilang pagmamahalan. Balikan nga natin yung sinabi ni Bishop. Then pagpatuloy natin yung kanyang tuligsa. No? Balikan na natin ng konti. Hindi daw tayo galing sa alabok. Mali daw po yun. Ang pinapaniwalaan niyang nagtuturo sa kanya ay si sino? Tayo ay galing sa pag-ibig ng ating mga magulang. Ano daw? Tayo ay galing sa pag-ibig ng ating mga magulang. Yun ang point ni Archbishop Villegas, Istil TV. Hindi ka lang kasi marunong umunawa. Tayo ay galing sa pag-ibig ng Diyos. At tayo ay magtatapos ang kwento natin dito sa lupa. Kasama pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat siya ang nagsabi, walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Jesucristo para sa ating lahat. Ano ang tinuturo sa atin ni San Vicente na maaari natin gawin pamantayan sa panahon ng Kwaresma? Siguro, si San Vicente ang nagturo sa kanya na hindi tayo galing sa alabok. Kita nyo? Pati ba naman yung sinabi na yun ni Bishop Villegas, mamaliin pa rin niya? Sinabi ba ni Bishop Villegas na ang itinuro sa atin ni San Vicente, tayo ay hindi galing sa alabok? Ganun ba? Hindi. Ang sinabi ni Bishop Villegas, ang pagnilaya natin, ang sinabi ni San Vicente, no, patungkol sa ano ba yun, yung, ito, Tayo galing sa alabok. balikan natin ng Ng konti. ating mga magulang. Tayo ay galing sa pag-ibig ng Diyos. At tayo ay magtatapos ang kwento natin dito sa lupa. Kasama pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat siya ang nagsabi, walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Jesucristo para sa ating lahat. Ano ang tinuturo sa atin ni San Vicente na maaari natin gawin
pamantayan sa panahon ng Kwaresma? O siguro, si Ang sinabi ni Bishop, hindi niya sinabi na si San Vicente nagturo na tayo ay hindi galing sa alabok. Ang ibig niya sabihin doon, alalahanin ang sinabi ni San Vicente sa kung anong pamantayan natin sa Kwaresma. Ikinakapit niya na yung turo about sa hindi tayo galing sa alabok ay galing kay San Vicente. Hindi naman So dito makikita talaga ang kanilang kamangmangan. Hindi talaga nila inuunawa kung anong sinasabi ng tao. Basta lang maka-atake, no? Kasi pag naka-atake kasi sila, marami magsa-subscribe sa kanila. Oh, yun ang ano doon. Nilalako ang salita ng simbahan. Nilalako ang pangangaral ng ating mga kaobispuan para lang sila sumikat. No? Hindi naman yung talaga ang point ni Bishop Villegas no? Ang pamantayan ng Kwaresma ang ibig niyang sabihin na dapat alalahanin ang turo ni San Vicente, baka si San Vicente Ferrer, no? Na alalahanin ang pamantayan ng Kwaresma. Yun ang point doon. At papatuloy natin ang huling tulig sa ni Isel TV. San Vicente ang nagturo sa kanya na hindi tayo galing sa alabok, mga kaibigan. Ano ba yan, mga kapatid? Bahala na kayo dyan. Again, hindi sinabi ni Bishop na ang tao ay hindi galing sa alabok, kaya itinuro ni San Vicente. Hindi yun ang sinabi ni Bishop. No, ang sinabi niya na alalahanin ang itinuro ni San Vicente Ferrer kung ano ang pamantayan sa Kwaresma. Intindihin mong maigi, Isel TV, ang sinasabi ng tao. Huwag kang gumawa ng sarili mong diskusyon. Okay? Mga kapatid, isang pari yan, ha? At hindi lang basta-basta pari yan, no, mga kaibigan, pero hindi siya naniniwala na tayo'y galing sa alabok. Okay. Ay, Hindi po 'yun ang point ni Bishop, mga kapatid, na tayo ay hindi galing sa alabok. Hindi 'yun ang point ni Bishop. At ngayon, tingnan natin ang kanyang amo. Kung ang kanyang amo ba after ni Adan may ginawa pa ba galing sa alabok? Pakinggan natin ang kanyang amo. Meron man tunay na tao na hindi na ipinanganak ng walang sexual intercourse? Meron bang ibang tao na ipinanganak na walang sexual intercourse? Meron ba? Anong sagot? Meron man tunay na tao bukod kay Eva at kay Adan na ipinanganak na walang sexual intercourse? Bukod kay Adan at Eva, meron ba nun? Ha? Isel TV? Lahat ng tao nang galing sa procreation. Ano daw? Lahat ng tao nang galing sa ano? Procreation! So anong ibig sabihin doon? Sexual intercourse hindi galing sa alabok. Sabi ng amo mo yan, pakinggan pa natin. After Adam and Eve. After Adam and Eve, procreation na. Hindi na galing sa alabok. After Adam and Eve, procreation na ang taong ginawa. May intercourse. May intercourse. Tamimi ka ngayon. So, yan mga kapatid. No, naipakita natin na ang panunuligsa na walang pagsusuri ay talagang kamangmangan. Ultimo, amo niya nagsabi na walang taong nagawa without intercourse. Si Adan lang. Si Adan lang ang galing sa alabok at si Eva galing naman sa kanyang tadyang. Pero after nun, ang unang tao na ginawa nila through sexual intercourse, sabi nga ng amo mo yan At walang tao na nagawa na hindi sa pamamagitan ng sexual intercourse after Adam and Eve. Yan ang sabi ng amo mo. Aralin mo ang sinasabi ng amo mo, huwag yung sarili mong pag-iisip. Yan lang at maraming salamat mga kapuntos at naway natuto kayo at God bless ating lahat. So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral at kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin and please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid. Follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inanyayahan namin kayo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio. Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nitong Mr. Curious Catholic,
Philippines and YouTube channel. Dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodillo et Iglesia.